ang pagmamahal sa ating sariling wika ay walang katumbas na kahalagahan. Ating isang puso at isa isip ang ating sariling wika. Dahil ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ating itong pagyamaning pusa, tulad ng inang sa atin ay nagpala. Mukhang may pinapahiwatig ang libro ni Rizal. Tignan mo! Mga kababayan, halina't inyong tingnan ang mga sulat ni Rizal. Ang kanilang pamumuhay ay nahahawig sa mga sitwasyon natin. Ang mga pang-aabuso ng general at mga gwardiya sibilis sumusobra na. Halina't ipakita natin na kaya nating mabuhay nang hindi dumidepende sa Espanya. Buenas noches, senyor. Magandang gabi rin. Kayo po ba si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda? Tama kayo riyan. Sumama ka sa amin. No! Maaari niyo ba akong barilin ng nakaharap? Dito maaari. Ako'y inutusan na barilin ka sa likuran. Kung gano'n, hiling ko lamang, huwag yung tamaan ng aking gulong. Senyor, por favor, accept. Sige, maaari namin ito pa rin. Alto! Nais mo bang ikaw ay nakaluhod? Hindi. Itingin kong nakatayo. Bueno! Huwag gabayan ka ng Diyos. Pagpalain ka. Iining ko, sunod na buhay tayo magkikita. Kaibigan. Maganda kayo! Naway pagpalain ka ng Diyos, Seng. Ako'y naririto ngayon sa inyong harapan, subalit hindi ito magtatagal. Inyong mga mukha walang bahid ng hinayang, blanko at ubos na sa anumang hininga kahihiyan. Lahat ng inyong wika ay tila bala ang laman. Baril ng inyong kataksilan ang papatay sa akin at hindi ang nakatapat ngayon sa aking ulo. Abunten! Maaari niyo akong talikuran, ipagtulakan at ilibing. Ngunit tulad ng isang nagmamahal na ina, ang inyong wika ay laging naghihintay sa inyong pagbabalik. Ito ay tapos na! Fuego!
At ako hindi kayo nag-aala. Maaari ko bang matanong kung nasaan tayo ngayon? What? Ano, Nancy? Pasensya na mga binibini. Nais ko lamang malaman kung nasaan tayo ngayon. Why do you look so formal? Why are you so flat? You're so weird. Just answer me. Are you not like something? Nais ko lamang kung malaman kung saan tayo napapalitas. Pakiusap din ako. Nais ko lamang malaman ang aking pinaroroonan. Alitan? Hindi mo rin. Ganoon na ba ang inyong paningin? Inyong matay na itiman na ba ng kabulagan ng nakaraan? Kung ako man ay kadiri-diri sa inyong paningin, hindi ako ang kamay na humawak sa namamatay na puso ng ating wika. Mga mukha na pamilyar, mga boses ng banyaga, lugar na paparito, bansang nakakalimot. Ako'y nagsulat para kayo'y mamulat, subalit ang aking nakikita ay kasalungan. Paalam, magulang at mga kapatid kabilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan at bata pang maliit sa aking tahanan, hindi na masisilip. Pagpasalamatan at napahinga rin. Paalam, estrangherang kasuyot at aliw. Paalam sa inyong mga ginigiliw. Mamatay, huwag siyang pagkagupiling. Preparen! Abundet! Ito ay tapos na! Fuego! Tayo ba? Oo, tayo nga. Tayo nga ang salarin. Tayo ang may hawak ng patalim hanggang sa tayo unting-unting nagdidilim ang paningin sa ating sariling inang wika at nagbubulag-bulagan sa katotohanan na nababalot ng kasinungalingan na itinatatak sa ating mga isipan. Kayo ang pag-asa ng ating lipunan. May pag-asa pa kaya ang ating lupang tirang? Humising kayo! Imulat ninyo ang inyong mga mata! Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ng isang bayan ang kanyang wika, napag-iingatan din ang katibayan ng kanyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasarinlan upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-isip. Ang wika ang pag-isip ng ating bayan. Ang wika ng isang bansa ay simbolo ng kanyang kalayaan. Habang pinapanatili ng isang tao ang wika nito, pinapanatili nito ang mga marka ng kanyang kalayaan. Sa iyong ibibigay, tungkol ko nagampanay.
puso ko at buhay man.